programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kapamilya. Narito naman tayo sa ating paboritong palabas at aking mountain channel, FPG's Batang Quiapo. Habang dumating na si Aling Tinding at si Sr. Pakundo sa Quiapo, sabi ni Sr. Pakundo, "Saan ka punta, Tinding?" Sabi ni Tinding, "Dito sa aking anak, Senyor." "Pwede ba, Tinding? Magsama na lang tayo. Pasyal-pasyal na tayo dito. Mamaya ka napunta sa anak mo." "Pwede man, Senyor." At habang sila naglalakad, palaging pasilip-silip silang dalawa at mayroon silang lihim na dalawa. At habang sila naglalakad, sabi ni Pakundo, "Punta tayo doon sa paborito kong pagkain. Baka mayroon, makakain tayo." At ang sabi ni Tinding, "Oo, Senyor." At nang doon na sila, habang sila ay nakakain, palagi silang makatanaw sa isa nila. Mayroon silang dalawa na pinaglihim sa kanilang mga sarili. At natapos silang kumakain, pumunta si Tinding sa nagbibinta ng sandal at mayroon siyang hinawakan na sandal nga sa mukha niya. Ang gusto-gusto niya pero wala siyang ipagbili. At pagkatapos, pumunta naman si Tinding sa mga damit at mayroon siyang damit na gustong-gusto niya. At sa tingin ni Pakundo, gustong-gusto ni Tinding. Pero sabi ni Tinding sa tindera, "Ilan man yun? 500 ang sabi ng tindera." At tinatawagan siya ni Don Pakundo na, "Tinding, halika na. Saan naman kayo punta? Mayroon pa kang puntahan, Tinding?" "Wala na, Senyor. Pupunta na ako sa anak ko." "Sasama ako," sabi ni Senyor Pakundo. "Punta tayo sa anak mo." Pagdating nila doon, nakita ni Tinding sa Marites. Sabi ni Tinding, "Marites, uy, nandito ka." "Aling Tinding, bakit nandito ka? Sino ang kasama mo?" "Ay, aking amo." Nagyakapay silang dalawa. At sa kabilang banda naman, habang si Boss at si Tanggol ay nag-usapan, doon na sila, nakadating na sila sa kanilang puntahan na lupa ni Boss. At sabi ni Boss, "Tanggol, dito muna ang mga kasama mo. Dito lang kayo, libat-libat kayo dito. May puntahan pa kami ni Tanggol. Mayroon pa akong ipakita sa kanya." At pagdating nila Tanggol doon sa loob sa bahay ng Boss, sabi ni Boss, "Umupo ka muna dyan, Tanggol. Mayroon akong kunin na ipakita ko sa'yo." At habang si Tanggol ay nag-iisa, bumunot siya ng baril at hinawakan at umupo siya sa upuan. At dumating si Boss at may dalang bag. Itong laman ng bag kong ito, Tanggol, tingnan natin kung saan ang sure na o piki. At tinignan ni Tanggol, ano ba yun? Pag tinignan ni Tanggol, ay gold bar. Saan ang original, Tanggol? O hindi, sabi ni Tanggol, yung isa. "Boss, kapag magbenta tayo, ito, kapag ang bumili ng mga tao ng hindi sure yung piki, baka malaman tayo. Kung malaman tayo, Tanggol, ibigay natin ang sure na gold bar." At sa kabilang banda naman, habang si Ramon ay nag-isa, naghuna siya sa kanyang sarili na hanapin doon niya si nanay ng kanyang anak. At dumating si David. Sabi ni David, "Papa, ano ang sabi mo kay Olga? Ipahanap mo ang nanay ko." "Bakit, Papa?" "Gusto kong makabawi, anak. Gusto kong makita ko siya." "At kung mahanap mo siya, Papa, kapag makita ka ng itay ko, siguradong papaslangin ka niya. Ano, tatampi ka sa tatay mo?" "Hindi man, Papa." At sa kabilang banda naman, habang silang Martis, Tinding at Pakundo nag-usapan, dumating silang Marsing at Nita. At sabi ni Pakundo, "Nandito kayo, Marsing?" "Oo, nandito kami. Nagtitinda kami sa Quiapo. Parang tulong sa mga tao dito sa Quiapo. Para makautang at magka-porsyento." "Marites, no? Para makautang." "Oo, Marsing." At sa kabilang banda naman, pumunta ang mga kasama ni Tanggol
nakita nila nga mabuting magliligo, sabi ng kasama ni Tanggol, kumuha ako ng damit parang pang swimming ninyo, parang magliligo kayo. At nang ang boss na ay dumating, sabi ng boss, Tanggol, ano ba yung yung dalawang kasama mo, si Amanda at si Supremo, ano ba ang kanilang hanap buhay? Ang sabi ni Tanggol, ganun rin ang kanilang hanap buhay, magbibenta ng mga illegal. Yun ang gusto ko, Tanggol. Magamit natin sila at magkasama tayo at magkaisa tayo. Ang sabi ng kasama ni Tanggol, boss, walang tiwala ang mga tauhan natin kay boss. Ang sabi ni Tanggol, sakay boss, sabi ko ng boss, ay alam ko na yon. Kaya ngayon pa kami nagkakilala. At sa kabilang banda naman, si Don Facundo ay bumalik doon sa nagustuhan ni Tinding na sandal at damit at binili niya. At habang silang Tinding at Marites ay nag-usapan, maisabi ako sa iyo, Tinding. Ano yun, Marites? Tungkol kay Camille. Napas lang na siya, ang sabi ni Tinding, ay kawawa man yung apo nakin. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Iwan ko, ang sabi ng mga tao ay si Tanggol do ang dahilan. Kalaban doon ni Tanggol ang nagpaslang kay Camille. At ang sabi ni Tinding, ay baka hindi. Alam mo, kinidap ako at ang sabi ng nagkidnap sa akin, si Tanggol do ang nagsugo sa kanila. At sa kabilang banda naman ay si Tanggol at ang kanyang boss, sabi ni boss, Tanggol, pupunta tayo sa Bukid. At hanggang dito lang mga kapatid. At abangan naman natin bukas kung ano naman ang palabas. At huwag niyo kong kalimutan sa pag-share, like, subscribe. Maraming salamat.